Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala nyo mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin simulan ng kwento ni Roger, kung may mga ganito rin kayong stories o di kaya mas nakakatakot na experiences, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So, let's start! Madami akong baon na kwento, pero ito ang isa sa mga hindi ko talaga makakalimutan. Noong 1993 or 1994, lumipat kami sa isang bahay sa Marikina, malapit na raw sa boundary ng Cainta. Excited na kaming lumipat kaya maaga kaming pumunta. Kahit paulit-ulit pang sinasabi ng may-ari na hintayin muna namin matapos nilang pinturahan ng bahay. Kasama namin ang mga tito ko sa side ng nanay ko. Mga karpintero sila kaya sila na rin ang tumulong sa paglinis at pagpipintura. Pagdating pa lang namin, may kakaiba na agad kaming naramdaman. Madilim ang loob ng bahay kahit umaga at parang may mabigat at malamig na pakiramdam sa paligid. Ang sahig at hangin ay parang laging basa. Habang ini-inspeksyon namin ang bahay, doon namin nakita ang nakakatindig balahibong eksena. May mga bakas ng dugo, hindi na simpleng mantsa. May mga talsik ng dugo sa hagdan, sa mga pader, at maging sa tiles ng banyo. Halatang may matinding karahasang nangyari roon. Napatigil ang lahat. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ng mga magulang ko. Hindi na kami nagdalawang isip. Agad naming isinara at nilak ang buong bahay. Pagsapit ng gabi, lalo lang naging kakaibang lahat. May naririnig kaming umiiyak, maya-maya parang may sumisigaw at humihiyaw sa loob ng bahay. Tapos, may nakita pa kaming tila kung anong gumugulong pababa ng hagdan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung ano talaga yon. Halos walang nakatulog sa amin sa sobrang takot. Bata pa ako noon kaya nakatulog lang ako bandang madaling araw dahil sa pagod. Kinabukasan, hindi na kami nagpatumpik-tumpik. Umalis kami agad at dumiretso sa bahay ng tita ko, sa side ng tatay ko. Doon na namin nalaman ang totoong dahilan. Ayon mismo sa may-ari ng bahay at kinumpirma rin ng isa sa mga kapitbahay, wala pang 5 araw bago kami lumipat ay may naganap palang massacre sa bahay na iyon. Kasagsagan pa noon ng mga sunod-sunod na massacre cases na laman ng balita. Hindi na kami bumalik sa bahay na iyon. Hanggang ngayon kapag naalala ko ang gabing yon, ang mga bakas ng dugo, ang mga iyak at sigaw, at ang kung ano mang nakita namin gumugulong sa hagdan, hindi ko pa rin maiwasang kilabutan. Nakakatakot. Pero akala ko, nung sinabi na lang sinara nila yung buong bahay, akala ko, aalis na sila. Yung pala mag-i-stay pa rin pala sila sa loob. Grabe naman yun. Hindi man lang sinabihan, sinabi na hindi pa tapos magpintura. Hindi man lang sinabihan na, pala, may namasakre pala dito. Sure na ba kayo? Ganyan. Di ba parang walang concern, di ba, yung may-ari ng house. Pero again, nakakatakot siya kasi ako, pag may ganong cases sa bahay, hindi, ayoko na. Ayokong tumira. Kahit nga puntahan, ayoko. Kasi it's hindi na, pangit na yung energy ng bahay. Katulad nung isa pang, yun na kay MJS na, salipa ba yun? Yung nalaman lang ng tatay na namasakre yung anak niya habang nasa aeroplano siya. Tapos ngayon, hindi niya pa binibenta. Hindi ko alam kung binibenta niya sa malaking halaga, kaya hindi mabenta-benta. Or hindi niya talaga binibenta. Pero feeling ko, binibenta niya pero mahal, ganun. Ako yun, ayoko na. Hindi ko na i-preserve yung lugar na may masamang nangyari. Pero yan, nakakatakot. Hindi na ako mag-stay doon. Ang lakas ng loob nila, nag-stay sila. Kaya ang dami tuloy nilang na-experience. Diba? One day pa lang, ang dami na nilang na-experience. May gumugulong pa sa hagdan. Feeling ko, pinapahiwatig nila na gumugulong doon. Ulo. Ay, nakakatakot. Tapos may umiiyak. May humihiyaw. Sobrang scary. So yun lang guys, kung may mga ganun din kayong experiences or kwento or mas nakakatakot na kwento, send nyo lang dyan sa F group natin. So yun lang guys. XOXO. Bye-bye!